ito. Dumating yung mga Pagkakaroon ng pauto, may written na sila eh. May kwento na sila. may kwento na. At sila ay sa Bataan nagmula hanggang sa pumunta sila ng Guagua at meron Kuha nila ito. At hindi ito parang nagkataon na naisip lang nila na gawin ito during the press con. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Maraming naperwisyo, nadamay dahil sa pagbaliktaran nitong dalawang environmentalistang aktivista kung saan ay nagbago ng kanilang statement. At dito sa press con nga ay sinabi nila na umano'y dinukot sila ng mga militar. Samantala, iyan ay pinabulaanan na nga ng militar po natin at ng NTF-ELCAC at nilabas na ang ebidensya na magpapatunay na ang mga ito ay hindi dinukot kundi voluntaryong sumuko. Makita nga sa video ang kanilang pagperma ng kanilang written affidavit na ito ay hindi pwede mabago, pati na rin ang video na nanumpa sila sa abogado at kasama nga itong si Itzar. At dismayado nga rin po mga kababayan po natin, itong si Attorney Acosta dahil ang kanilang abogado ng Public Attorney's Office na ipinadala doon para tumulong dahil umano'y surrender sila para makabalik loob sila sa gobyerno ng maayos, ay nadamay pa sa kanilang pagbaliktad mga kababayan po natin at posibleng kasuhan po Kaya naawa nga siya sa kanyang abogado na galit ngayon, masama ang loob dahil sa ginawa kasama sila sa tinaraidor nitong dalawang kabataan mga kababayan po natin. At ayon nga kay Ka-Eric mga kababayan na dati ring miyembro nitong CPP ay sinabi ang gawain ito ay talagang drama na at ang pagpapakita ng suporta ni Representative Castro, itong si Manuel, itong si Brosas ay talagang nagpapakita kung anong kulay at pinapatunayan nila kung sino at ano ang kanilang alyansa. Yan po ang ating panoorin sa video ito, mga kababayan. na lang po ng public attorney natin na naka-assign sa North Sagaray District na ito pong dalawa ay nangangailangan ng tulong para makomply nila ang requirement ng task force balik loob. Kailangan nila abogado? Oo. Okay. Gawa na, ito may written sila. Tigisa silang written. Ayoko na lang basahin ng laman. Dalawa po ito. Dumating yung mga abogado ng pauto, may written na sila eh. May kwento na sila. May kwento na. At sila ay sa Bataan nagmula hanggang sa pumunta sila ng Guagua at merong namagitan para makarating sila sa Doña Remedios Trinidad sa 70th Infantry Battalion. Yun ho ang laman ng affidavit. Opo, nandun po yan. Kaya po, yung sinasabi nilang may nanakot, tinakot, at tapos tinatakot naman kami ng NUPL na kami ay kakasuhan yung Paul Lawyer. Kawawa naman yung Paul Lawyer. Alam nyo ba, bago na-type tong typewritten na sinumpaang salaysay, may written na. Tapos ang ginawa nung Pau na, kasi minantulong yung ating 70th Infantry Battalion para ma-endorse sa Task Force Balik Loob, itong dalawang bata na to. Although 21 years old na, at hindi na minor, itong mga to, ay isa 22, ay makagawa ng papel na talagang sila ay handang magpasakop na sa gobyerno. So, winan-on-one pa eh. Silang tatlo lang, si Attorney Joffer Bagay, sa kayong dalawang to, si Jonila at si Jed. Pinaklose niya yung conference room. Sila lang nag-usap at in-interview niyang mabuti. Yung dalawa? Opo, bin-interview. At eto pa, yung isa dito, kasama pa yung parents ni Jed. Si Jed. So, yan nga mga kababayan po natin, ang hirap ngayon kung paano nila malusutan itong kanilang umano'y kasinungalingan mga kababayan po natin. Dahil may mga ebidensya na pinakita itong NTF-ELCAC bilang buwelta sa kanilang ginawa. Kahit itong si Attorney Bagay na tumayo bilang abogado nga nila ay talagang nanintigan na wala siyang kasalanan at umano'y kinausap niya ng maayos itong si Junela at si Jed kung talagang desidido na sila na talagang sumuko. Ito ba ang kanilang affidavit ay totoo at walang tumakot, wala nagturo sa kanilang isulat. Iyon ang kanilang mga sinabi mga kababayan po natin. Kaya nga naman ang itong galawan ayon nga kay Ka-Eric mga kababayan po natin at kay Loren Badoy ay ito talaga ay talagang planado mga kababayan. So mukhang talaga ang kanilang pagharap sa press con, kanilang pagkukunwari
na sila ay magsusurrender, mga kababayan po natin, ay planado umano. So talagang hindi yon naisip biglaan, kundi matagal na plano, mga kababayan po natin. Pati ang sipot umano nitong abogado nila, tumatayong bagong abogado nila ngayon, at itong si Representative Rosas, mga kababayan po natin, na pinagdududahan nga. Na ito'y orchestrated. Malinaw na ito'y premeditated, well-planned, well-organized. At tama si Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, sa sang-ayunan kung sinasabi niya, pinagplanuhan nila ito. At hindi ito parang nagkataon na naisip lang nila na gawin ito during the press con. At ang kahinaan dito, So kung totoo, mga kababayan po natin, na umano'y pinagplanuhan, so ibig sabihin malaking organisasyon at posibleng nakapenetrate na nga ito sa ilang ahensya ng ating gobyerno. Kasi titingnan mo bakit ganon kabilis ang kanilang pagbago ng isip, at bakit doon mismo sa presscon parang timing lang na nagbago sila ng kanilang statement, mga kababayan po natin. At ang hirap ngayon kasi may mga sulat kamay sila, may mga video silang sinumpaan. So paano nila malulusutan yan, di ba, mga kababayan po natin? At ngayon itong si Representative Rosas ay umiyak-iyak, nagdrama doon sa House of Representatives na umano'y yan nga, talagang masakit umano, mga kababayan po natin. At hindi niya matanggap yung pahayag nga ni Secretary Boying Rimulya na ito ay talagang panibagong playbook na sinusundan lamang umano nitong dalawang bata na sila Jed at Junela. lessons learned dito sa pamahalaan na hindi din masama na kahit ikaw ay mabait sa kalaban natin, kailangan pa rin maging matatag pagdating sa pagpapatupad ng batas. Yung lessons learned natin, hindi na talaga tayo dapat nagtitiwala. Talagang manlilin lang yan. They'll show you a beautiful, contrite face, ready to surrender. Diba? Pero babalik na rin ka. So, and we've had to endure this kind of deceit for 50 plus years na hanggang ngayon hindi pa talaga tumitigil. And on top of that, ang mga on top of this narrative ay ang media. Yes. CPP na nasa loob ng media na pinapaingay nila. Exactly. Na, and they're trying to frame it, no? But Niloloko nyo, nagdrama-drama pa kayo. Lalo nyo lang pinakita kung sino tong sila Arlene Brosas, Yes. diba? Mas pinapadali yung trabaho natin. yeah. Oo. At yan, sinasabihan niya ito ang ating mga local officials at ang PNP dyan na i-release sa kanila. At iginigiit niya na illegal ang pagkakahuli o ang pag-handle bilang surrenderer. So hindi naman yun magiging illegal, mga kababayan po natin. Unang-una, voluntaryo nga nagsusurrender. So paano sila naging illegal at sinasabi pa na nanganganib na umano ang kanilang buhay dahil tinatarget din sila ng isang grupo na taliwas ang paniniwala, mga kababayan po natin. So ngayon, ayon na kay Attorney Acosta, posibleng kasuhan talaga itong mga batang ito na nagbago umano ng kanilang statement dahil talagang marami ang nadamay at ang kanyang abogado umano ay kawawa. So tama lang itong sinasabi ni Secretary Boying Rimulya na posibleng sinusundan lang ng mga kabataang ito na bumaliktad itong playbook nga na hindi matanggap ni Representative Brosas, na alam po natin na siya naman ang kanilang sinusuportahan talaga. Yan ang kanilang parang agenda dyan sa ating gobyerno. So mahirap lang magsalita, mga kababayan po natin, pero halata naman sa kanilang mga galawan, sa kanilang mga sinasabi, which is taliwas nga at talagang pilit kinokontra or sirain talaga yung ating gobyerno. So pero ngayon dahil ang social media, so mahirapan na sila talaga ma-bringwas itong ating mga kababayan. So sana po ay lalabas ang katotohanan, Sana bumaliktad muli itong mga kabataan ito at aminin na inutusan lamang sila at ang kanilang pag-recant ay dahil tinakot sila, mga kababayan po natin. So abangan na lang po natin ang magiging update patungkol po dito. At desidido naman itong si Secretary Gibo Teodoro, nakasuhan nga itong dalawang bata ito. At hinahanap or inaalam kung sino yung nasa likod ng pag-recant umano, mga kababayan po natin.